So hey guys, medyo matagal tayong walang vlog. Nakita niyo mga kiddos sa likod ko yan. Tapos may season doon. Happy New Year unang-una sa lahat. At kung napapanood niyo tong vlog na to, ayun yung si Jack Jack. Maraming salamat, no. So matagal yun hindi nakita yung bike. So flip ko yung screen sandali. So ayan yung bike ngayon. Kung nakikita nyo, bago matapos yung taon, bigyan natin ng review kasi madami na akong naidagdag at napalitan. Ayan, sinulit ko kasi habang wala yung ibang sasakyan dito sa garahe at least kitang-kita nyo siya. So kung hindi nyo nakita yung previous vlog ko before regarding sa mga upgrade parts natin, yun yung early part ng 2023. So ngayon matatapos ng 2023, bigyan ko kayo ng walk around kung ano na yung mga napalitan natin. So simulan natin sa wrap the usual. So hindi ko sasabihin yung mga naidagdag ko nung dati ha. Ang babanggitin ko na lang yung mga bago ngayon, yung wala before. So kung nakikita nyo, Arashi yan guys. Titanium bolts na siya sa disc. Ang laki ng weight difference niyan nung winihi ko sila. Nakakatulong din. Siyempre, the lighter the bike, the better the performance, siyempre. And kung nakikita nyo, this is real carbon na. Kung avid viewer kayo ng channel, nakita nyo yung crash video ko before, stock fairings yung gamit ko. Eto yon, basag yon. Ni-repair ko lang, tapos in-overlay ko ng carbon kasi sayang. Konti lang naman din yung ibinigat nyo. So all in all good, kasi kapag nagtatrack naman ako, may race fairings naman. Yan, kung nakikita nyo, meron na rin tayong double bubble carbon windshield. Ito lang yung carbon nya, and then the rest is smoke windscreen na siya. Yan. And then syempre kung nakikita nyo din yung ating headlight, yan. This is the JPA headlight from Thailand. And tingnan nyo, may startup feature kasi yan, diba? Sana nakikita nyo, medyo maliwanag. By the way guys, kung nagtatrack ka kayo ba't ang ganda ng mga footage ko lately, nag-upgrade tayo ng mga camera. And right now I'm using the Insta360 Ace Pro. Bago natapos ang taon, nakabili tayo. Thank you sa ating ever supportive wife. Yan, meron din tayong titanium block off. Titanium to, together with the titanium bolts, para mas poging tingnan. Naka bar end ako na single. Dito same lang, wala naman akong binago. Still Daka RCS 19 pa din ako. Yung tank, copy na TWM, papalitan na natin yan soon. And then we also have the winglet. Hindi to pang actually, hindi to pang ZX6R talaga specific. Ang ganda kasi may vent dito, di ba? This is for the GSX 1000 ang alam ko. And then hinidgan lang natin siya para kumorte dito. Sadly, since basag naman yung fairings ko dito, sabi ko, didrill ko na lang. So, dinrillan ko siya para kumapit siya ng maigi. Yan, pati dito naka-screw yan. And then, kung nagtatanong din kayo saan ko galing yung ibang carbon parts ko na susunod, it's from Motocrib page. Thank you Sir Joshua sa mga good deals natin dyan. Ito hindi pa totoong carbon to, pero papalitan din natin yan soon. Next up is we have the carbon tank. Yan, kung nakikita nyo, MotoGP style or hindi, WSPA style. Yan, GP style tank ang tawag dyan. Galing din to kay Sir Joshua ng Motocrib. Good deal. I think this is the last stock that I have, pero pwede kayo mag-pre-order. Kung nakikita nyo, it helps with the body position. Alam nyo naman, mahilig ako mag-track. Then nilipat ko lang yung lumang carbon tank protector natin sa lumang tank. And siya ganyan siya pag naka-install guys. And tinry ko na siya. Must say, malaking tulong siya, lalo na pag banking kayo, kasi yung, alam niyo naman, di ba, we have one fist dapat, tas dito lang yung inyong yag balls. So malaking difference siya na hindi na kayo kailangan yumuko masyado. Next is the frame covers, carbon din yan. Same, galing din kay Sir Joshua ng Motocrib. Pini-PF natin yung mga areas na tinatamaan usually ng boots. Then we also have the frame plug cover from, I think this is Maxtech from Thailand din yan. Then we have the Litech rear sets, medyo damaged na, nakailang palit na ako ng rear set. Yung stock kasi na, na foot peg ng Litech na nabili ko guys is foldable. So bumili din ako ng Arashi tong foot peg na to. Gusto ko makapit.
Alam niyo naman kung nagbe-banking tayo, diba? And then binalik ko yung SC project natin na before, titanium pipe, then carbon heat guard, carbon na din yung ating exhaust bracket. Exhaust bracket tas exhaust hanger. Ito balak ko i-carbon din para mas maganda. Yan. Then we also have the swing arm covers. Yan. Medyo umangat na yung ating PPF dito. Kailangan kong i-reapply. Yan. Nakita nyo na to dati yung chain adjuster natin. Napakadali mag-adjust ng chain kahit ikaw na lang sa bahay. And then we also have, ayan, kung nakikita nyo yung titanium bolts na din dito from Arashi. Yan. Tapos napaka lightweight ng ating disc brake sa likod. Ito, nakita nyo na din to. This is the extended rear mudguard. Wala namang bago dyan. Ito, hintayin nyo. Mag-carbon din natin yan. Addict tayo sa carbon. Yan. And then, this is the Litec rear set din ng kabilang side. Kung nakikita nyo guys, bakit nagtataka kayo? Bakit may ganito? GP shift tayo. Kung baka nagtatanong kayo bakit mas prefer ni GP shift, mas easily accessible kasi GP shift sa track, lalo na if you're going on faster speeds. Ayan, kung nakita nyo, meron akong nilagdag dito. Ayan, connector yan. So, syempre, alam niyo naman yung concept ng GP shift, no? Imbis na 1 down, 5 up, this is 1 up, 5 down. So, ayan, kung nakikita nyo neutral, baliktad yung neutral natin, di ba? And then, if you go, yan, yan. This is the R version niya, tatong bracket na nabil ko. So meron siyang kabitan ng bracket dun. Kinustom made na lang namin kasi wala kami mabili na bracket. So yun, the controls, papalitan natin ito ng original Duca bike. Meron akong padating. Actually nandyan, hindi lang naikakabit. Siyempre Motopedia naman magkakabit dyan, medyo na busy lang. And so far so good. Yun lang ang ating mga latest updates. We have the hoses. I think this is Samco, original tong mga to. And then we also have the, nakikita nyo to, I think this is from NMAX yata galing tong mga to, pero mas malaki. Order ako. Clamps yan. Siyempre para may design, may konting flare tayo. It's carbon and red ang ating balak. Siyempre with the natural color of green dahil yun yung nasa ORCR natin. Yan. So, yun lang naman yung ating updates. Abangan nyo kasi may mga padating pa tayong mga bigatin na parts na calipers and shocks. Hopefully by 2024 makumpleto natin lahat yan. So, yun. If you are watching this vlog, again, thank you very much. This is the last update for 2023 regarding my ZX6R. Napakaganda yung tinitingnan kapag nasa araw. Reflect lahat ng carbon. So, again, guys, thank you. Happy New Year and see you in 2024. Bye-bye. Siyempre guys, mawala pa yung sound check natin. Alam ko narinig yun yung SC project, pero oo nga pala, nakalimutan ko. Ayan, yung ating headers. Aftermarket na yan. Same pattern sila ng Acra. Ayan, para meron kayong idea ng tunog.